Ayaw mo na ba ng traffic? Sawa ka na ba sa maingay na lugar? Pagod ka na ba sa buhay sa syudad? E di lumagay sa tahimik. Maghanap ng lugar na tahimik. Kung saan alon ng dagat lang ang tangi mong maririnig. Tapos, sasalubungin ka pa ng sariwang simoy ng hangin. Mapapatigil ka sa kamangha-manghang mga tanawin. Samahin niyo akong lumiyahe at tumambay sa isang lugar kung saan matatagpuan lahat yan. Sa Sual, Pangasinan. Ganito kadalasang nagsisimula ang araw ng mga taga-Sual. Madilim pa, pumapalaot na sila para mangisda. Sumama ako kina Mang Robinson at Mang Wilson para mangisda. Papunta kaming Lingayen Gulf dahil doon daw sila maglalaglag ng lambat. Pagdating sa gitnang bahagi ng Look, paano niyo po nalaman na, sige, dito na natin ilalagay yung lambat? Ano, hula-hula din? Hula-hula din. Hula din. Meron din isda dito rin. Ayun. Minsan marami, minsan unti. Sir, kung minsan may maglambat dito, yun ang susundan namin. Apo. Kung maraming mahuli, yun sundan namin. Tapos anong oras po yung maganda para mangisda? Sa mga ganitong umaga na. Oras na Mga alas 4, ganyan. Ayun. Gano'n po kahaba yung lambat na yun? May mga 700 siguro. 700 meters? Oh. Wow. Buti parang yung direction po ay diretso lang ho kayo, hindi pa ikot? Hindi, sir. Diretso lang po? Diretso lang. So, mga 700 meters po yun. Tapos gano'n ka... Isang kalahating di pa. Isang kalahating di pa. Tapos paano po mag-aantay lang po tayo? Tapos or... Maghintay muna sa umaga. Bubukas ng yung araw na. Ayun. Ano po yung mga isda na huli nyo? Iba-iba? Espada, sapsap, ganyan. Ano po ba dito mga Mga tuna, ganyan, blue marlin? Mayroon din, sir, pero... Malayo? Diyan sila natukuha sa gitna. Sa gitna po. Binulit yung pinagkukuha nila. Pero kami, hindi kami makakuha ng tuna. Kasi pang loob lang ng lamba namin. Doon lang, mga sap-sap lang, hindi mo makukuha. Ano na yung pinakamalaki? Yung mga ganyan? Mayroon din. Tsamba. Tsamba-tsamba lang, sir, kung mayroon. Hindi gaano nung bata pa ako, ang dami itong makuhol dito. Talaga po? Pero ngayon, marami ng mga troll. Yun, kitiran dito. Palabas. Makuha pa yung lamba namin. Dahil medyo madilim pa, matagal pa kaming maghihintay. Kaya kwentuhan muna kami ni Mang Wilson. Ilang beses ho kayong mangisda? Kapag madaling araw lang po? Madaling araw, ganito lang. Yan na lang? Tapos, araw-araw ganito. Pagbalik niyo po sa laot, anong oras na ho? Alas 6? Alas 7? Ilang kilo po yung usually inaasahan niyo? Ay, kumpirme, sir, kung mayroon 3 kilo ganyan, 4 kilo ganyan, kung matyamba mo, mga 10 rin. Ano po yung buwan na okay parati yung huli niyo? Sa Pebrero, kasi ang talagang pragkuhan ng isda talaga yun. Pebrero talaga? Kasi mag-iiklog na yung mga isda dito sa malapit. Kasi minsan dito, marami rin makukuha, maka 20 kilos ka rin dito. Ganun po? Dito, 20, ganyan.
Tapos saan po yung baksakan yan? Saan niyo po binibenta? Sa may nagbibili din sa amin dyan. Mga kumbaga, ibenta rin sa Alaminos, gano'n. Upan. Ipunin nila. Kung makatinan sila ng 5 banyera, gano'n. Yun na yun. O, ibenta na nila. Sa ganitong pagkakataon na malamig ang hangin at habang tahimik at marahang dinuduyan ng mga alon ang bangka, madalas umidlip daw muna sila habang naghihintay ng huli. Kung ispadang mahuli, ilaglag mo ng ganitong umaga, papunta kami sa bahay muna. Oo. Gano'n, magkapi ka muna kami. Sa bumulti mo, ganyan ng araw na. Kung yung espada yung makuha namin sa buwan ng Pebrero. Halos, maghapon yan. Ito lang ang buhay dito. Araw-araw ng ganito. Unti-unti nang lumiliwanag kaya pinaandanan nilang muli ang bangka habang dahan-dahang hinahango ang lambat. Excited akong makita ang aming nahuli kaya tumulong na ako. Pero parang may malas yata ako Wala kaming nahuling isda. Ipaubaya ko na lang kaya sa kanila ang paghila ng lambat. Maya-maya, may nahuli na rin sa lambat. Pero kukonti at maliliit na isda lang tulad ng sapsap. So, binato ni Kuya yung cast net nung bago mag 5 o'clock. Parang hindi napagod si Kuya. Ilang minuto siyang naghahatak ng lambat. Yung buya, yun yung indicator nila na tapos sila. Ito na yung pinakahuli. Yun, balik na tayo laot. Ayos! Sinigang natin yan. Ito ang huli namin kanina. Kakaunti at sapat lang pang ulam nila Mang Wilson at Mang Robinson ngayong araw. Bukas, papalaot silang muli para subukan ang kanilang swerte. Mukhang nahiya ang mga isda sa akin. Sorry na po. Bumiyahe kami ng 1 oras mula sa town proper ng Sual para marating ang baryo na to. Well, Masamiri actually is a small fishing village. Yung mga locals po dito ay every morning pupunta po sila sa dagat and then right after they just cook or ibenta po nila ang kanilang huling isda po. Actually, we had this small property right where Masamiri Cove is standing right now. And naisipan po namin na how do we help the community thrive? Naisipan po namin na through tourism, mas makikilala po ang Sual and mas makikilala po yung Sitio, which is also called Masamiri po. Sino mag-aakala na may ganitong resort sa isang simpleng fishing village? Our resort is based on a Bali type of architecture, which was designed by my younger sister, who is now an architect. Currently, we have 16 rooms. We also have a restaurant inside the resort. We have a swimming pool. We have a beachfront view. Sa beachfront, may mga cottage, duyan, at mga upuan din para sa mga gustong pagmasdan ang magandang view ng dagat. Perfect ang lugar for your tamad moments. Dito bagay ang mga eksenang mag-isa ka lang at tatanaw sa malayo. Tapos, tsaka ka magpapalitrato sa staff nila para sa hashtag I deserve this post mo. Paborito rin ng locals ang resort nito bilang photoshoot location. Alam na! Patok pa rin sa mga turista ang mga simpleng beach activities tulad ng kayaking at swimming. Para naman sa mga gustong mag-ikot, may mga tour din ng kanilang resort sa kalapit na mga isla. Malapit lang po kami sa 100 Islands, which is only about 30 to 40-minute boat ride po. So yung mga guests po namin na gusto magstay dito, if they opt to stay also in 100 Islands, they can do so. Siyempre, matapos ang lahat ng activities na yan, silipin naman natin ang kanilang mga kwarto.
Dito kami natulog. And I have to say, it's pretty high-tech. First try, of course, hindi ko nakuha. Nagsastruggle na ako talaga. 2 araw na ako nandito. Dahil ako lang. Diyan lang naman yan. Lumabas yung mga numbers. So, yeah. Pasok! Pasok. Gumagana yung aircon nila. Sa totoo lang, parang 3 comforter yata yung ginamit ko. Then, seriously, the bed, usually ganun kami. Pag mag-room raid, di pwedeng the same day na dumating kami, i-feature namin. Di. Kailangan talaga the next day because you have to experience the bed. For me, the bed is so important. Diyan kami nare-recharge for a full day of biyahe ni Drew shoot. So, importante talaga to. Importante. 8 hours of sleep. Good. Pillows, bit chunky for my taste, but hey, depende yan sa preference mo. Yeah. Love the architecture. It's simple. You've got your flat screen TV. You've got your mini couch here. For a 2-year in operations na resort, still looks really, really new. Anyway, water, not the strongest, but hey, it'll do, pig, it'll do. Yeah, shower. Ito yung mga tipo kong gustong mga resort na hindi ganun kalaki. I think they only have like 12 or 14 rooms na katulad ng ganito. And you've got your dining area, you've got your pool area, you've got your bar, tapos beach. That's it. Ako, for me, I prefer smaller resorts because smaller resorts will mean smaller number of tourists. Siyempre naman yung habol natin kung minsan, diba, relaxation, peace and quiet. Labas na tayo, lamig eh. Ipinagmamalaki rin ng resort ang mga kapitbahay nilang locals na masayang tinatanggap ang kanilang mga bisita. Pwedeng mag-immersion experience kasama ang mga mangingisda. Maliban dyan, sinisikap din nilang kumuha ng mga empleyado mula sa kalapit nilang komunidad. Yung mga staff po namin ay taga rito, dito po sa ating area lang po. Because we want to generate po local employment para sa kanila po. It's our way of helping our local economy po. Ilan sa mga staff na to ay sina Beth at Corazon. Dati po, sales lady po ako ng mga prutas po sa Nepo Mart Alaminos. Then, natigil po ako nung nagkaanak po. Bago ako makapasok dito, isa po akong masahista po doon sa Dagupan po. Ngayon, si Beth ay miyembro ng housekeeping staff ng resort, samantalang si Corazon naman ay isa sa mga waitress sa restaurant. Nagkaroon po ako ng stable na trabaho, nagkaroon po ako ng mas maraming kaalaman po. Anytime po, pwede po akong makauwi po sa pamilya ko po. Hindi po tulad dati na medyo malayo po siya. Mas stable po yung trabaho ko po ngayon. Kasi fix po yung sahod. Dati po kasi pag sa Dagupan po is kung may customer ka lang na mamamasahe mo, yun doon ka lang po magkakaroon ng kita. Pag wala ka pong mamamasahe, wala pong kita. Pero syempre, kasama pa rin sa tamad moments natin ang paglamon. Nakakagutom kaya yung walang ginagawa? Ano kayang Ilocano o Pangasinense dish ang niluluto ni Chef? Aba, meron siyang bangus belly na binalot sa dahon ng saging. Binalot sa foil at niluto sa pugon. Nag-ihaw din siya ng ribeye at gumawa ng sauce na to na may kasamang gulay. At fish fillet na binalot sa pechay at niluto sa curry. Nako! Excited na ako sa dinner, ah! It would be best to feature yung wide array of different types of food that they can offer kapag malapit ka parati sa beach. You have your bangus sisig, you have your chunky pork sisig, meron kang pinopong manok,
Pero I think itong dalawa na to ay ito yung fini-feature natin this evening. Ito yung pigar-pigar but their own version. In this case, they use ribeye meat. At the same time, meron silang different veggies surrounding it. So sorry, wala akong steak knife, but then again, it's okay. You know, the meat is tender. And it's good. I appreciate the sauce. And na-highlight pa rin yung taste ng beef. Pinaputok na, bangus. So if you want that clean taste, if you don't like meat, you have options. Bangus sisig. Hindi ko alam kung sinalo nila, pero tibikit mo, mata mo, hindi mo alam kung pork or fish or whatever, but very tasty. This one, ito pork na to. Teka, yung kanin may may tinapa. Sarap tayo ng tinapa. Aftertaste ng tinapa. Love it. So yung aftertaste niya, kapag titignan mo, without any ulam, pang breakfast. Smoked fish. Tinapa. Tapos kakainin mo yung pigar-pigar. Kakainin mo. With the tinapa rice. Yung ribeye kasi nag-grill nila, so there's also that smoky flavor. Kinasal niya yung smoky flavor aftertaste ng tinapa rice. I'm a happy bihero. Maging ang mga paboritong kakanin mula sa probinsya ng Pangasinan ay binigyan din ng bagong anyo ng resort na to. Ang simpleng suman na patupat ay pinirito sa butter at inihain na may kasamang ice cream. Hulaan nyo kung saan gawa ang leche flan na to. Sirit? Di sa tubig! Ang nilalakong kakanin na nakabalot sa dahon ng saging ay isa ng sosyal na dessert na ang tawag ay two-pig flan. So saucy. Nakatutuwang makita at makain ang mga kinalakhan nating Ilocano at Pangasinense dishes na nagbabagong anyo pero taglay pa rin ang signature nilang lasa. Lalong mapapadami ang kain nyo, biyeros. Halos 4 na oras ang biyahe papunta sa Sual, Pangasinan mula Maynila. Para po makapunta ng Sual, pumunta sa Cubao at sumakay ng bus na may karatolang Bulinaw o Alaminos. Tapos lang bababa po kayo sa may plaza ng Sual, sa may bus stop. Mas nakilalang lugar dahil dito makikita ang pinakamalaking coal power plant ng bansa, ang Sual Power Station. Nagkaroon kasi ng krisis sa kuryente noong 1990s at ito ang nagtulak sa gobyerno na magtayo ng coal-fired thermal power plant noong 1999. Matapos ang 3 taon, nagbukas ang power plant na ito sa Sual. Ang power plant ay nakagagawa ng 1,200 megawatt na kuryente at kaya nito magpailaw ng 1.2 million na kabahayan. Pero hindi lang
yan ang makikita sa karagatan dito. Sa inyong paglilibot, makikita rin ang mga fish cage na to. Alam niyo bang kilala rin bilang bangus grower sa Pangasinan ang probinsya ng Sual? Mula sa 750 cages ng bangus dito sa Mariculture Zone Park ng Sual, nakakakuha sila ng 60 tons or 54,000 kilos ng bangus araw-araw. Kada fish pen, mga ilang bangus yung nandyan? Mga 50 mil lang. 50,000. Yung isang butas. Oo. Ang dami rin pala, no? Tapos yun, paano niyo po inaalagaan? Pakainin lang. Papakainin niyo lang po. Ilang beses sa isang araw? Mayroon 20, 15, gano'n. 20 sa isang araw, ganyan. Opo. Tapos nakakailan ho kayong sako ng feeds kada araw? 20 lang. Pag ganito, 20. Pag matakaw ko, kumain. Pag mahina din ng bigay. Paano niyo po alam kung matakaw, kung medyo aktibo po yung mga isda? Ganun po ba? Opo, yung makita mo din gumaganyan. Gumaganon po sila. Dahil kailangan pakainin ng mga bangus kada oras, dito sa kubong ito sa gilid ng fish cage nakatambay si Mang Joel. Hanggang alas 4 lang ng hapon siya naririto. Umabot ng gano'ng kalaki yung mga bangus na yan, sir? Mayroon din yung mga 1 kilo, ano. Tapos saan po yung baksakan nito? Sa Kunyata, sir, sa Malabon. Siyempre, maraming taong, lalo na rin ako, tiga Pangasinan din ako, pero iniisip nila, siyempre, yung bangus capital sa Dagupan. Pero dito pala, may kinoculture din palang bangus. Ipinagmamalaki rin ng mga bangus grower ng Sual na hindi pa sila nakakaranas ng fish kill mula sa fish cages nila. Dahil daw ito sa tamang distansya ng fish cages sa isa't isa. Tamang pagpapakain sa mga isda, tamang bilang ng mga isda sa bawat hawla. Kung hindi man pumapalaot para manghuli ng isda ang ibang mga taga-Sual, may kinalaman pa rin sa isda ang hanap buhay nila. Dito mismo sa Agbayani Road, matatagpuan hilera ng mga dried fish vendors. At si Kuya Mark yung kakausapin natin. Si Kuya Mark! Kapag binuksan niyo yung pintuan niyo, sabihin natin, dadaan kayo dito kasama ng kotse niyo, kahit ilang segundo lang, alam nyo na nandito na kayo sa Agbayani, no? Amoy na yung dried fish, no? Nalaman po namin na yung lahat ng daing na to, dinaing, ay nanggaling po dito. Opo, hindi naman po tayo na mga produkto, mga dilis at espada. Dilis at espada. Yung mga sap-sap din to, no? Opo, ito. May sapsap na po at saka sapsap na boneless. Tapos espada. Ayun. Maraming klaseng espada, may maliliit at malalaki. May maliit. Ano po yung best seller nyo? Mga espada, Mga espada. saka danggit. Ito yung danggit. May danggit din sa Pangasinan. Opo. Ano yan, sir? Kapag, ano yan, kayo na po mismo ang nagdadaing o meron na po. So, yung pinakamabenta yung espada. Opo, saka yung mga danggit kasi saka mga tuyo. Magkano po yung benta nyo? Depende naman sa klase po. May first class, may ordinary, saka yung mga espada depende sa size. Pag sinabi niyong first class, ano po yung first class? Ito yung pinakamaganda. Yung sweet pusit. Bakit po tinawag siyang sweet pusit? Yung malambot siya, kahit malambot. So dapat soft pusit. Pero pag tinawag na sweet pusit, dahil ba matamis? Hindi naman siya matamis, yung malambot siya. Malambot. Opo. So talaga dapat soft pusit. Opo. Ito naman yung ordinary, yung parang pusit na kalawang na. Pusit na kalawang. Yung nagbebenta sa palengke. So ito magkano po? Nasa 1,200. Wow! Ito po ay 800. 800. May tip din si Mark para sa mga parokyano ng daing na isda. Ano yan? Dahil nga, di ba, dinaing na to. Yung shelf life niya po mahaba. Oh. Gano'ng kahaba? Depende po sa yung
dadaing. Mga 1 month ganun. 1 month din. Baka meron kayong ibibigay na sikreto na pampahaba ng shelf life ng daing. Balutin lang sa newspaper. Saka balutin sa newspaper, saka plastic lagay sa kilo para yung buhay ng dried na daing Hahaba. Hahaba, saka hindi siya mag-aama. Pag sinabi niyo po, di ba, pag sa freezer, baka masyadong tumigas. Dapat chiller lang. Biyahero tip, ibabalot ng maigi kay Mark ang mga bibili niyong daing para hindi ito mangamoy sa inyong mga sasakyan. Katabi rin ng swal ang Lingayen Gulf. At dahil nasa harap lang namin ang Lingayen Gulf, naisip ko, ano pa kaya ang nasa dako pa roon? Kabalityan Island po, or what we call the Limahong Beach. From here at Bayan po, sasakay po ng tricycle, papunta po ng Bakiwan, Swal, or sa Pangaskasan po. Then magmo-motorboat po papunta ng island. Mula sa aming resort, nagbangka kami ng halos 30 minuto para marating ang Kabalityan Island. Una kong pinuntahan ang Limahong Cave. Madali lang mahanap ito. Sundan lang ang sementadong daan sa gilid ng pampang. Sa gilid, makikita ang ilang maliliit na rock formation sa dagat. Pagdating sa dulo, malalapad na rock formation sa gilid ng bundok ang sasalubong sa inyo. Imbis na buhangin, mga bato ang dinadaluyan ng tubig mula dagat sa parting ito ng isla. Pwedeng lumangoy pero mag-ingat lang dahil madulas ang mga bato at malakas ang hampas ng alon. Para di naman masayang ang punta nyo rito kapag malakas ang alon, edi strike a post na lang para pang-post sa inyong social media accounts. Sa kabilang dulo ng isla naman, makikita ang mga tirahan ng mga residente ng isla. Mga isla rin ang karamihan sa kanila. Sarap talaga dito sa Kabalityan Island. Na-pronounce ko na rin ng tama after 50,000 times. Pagdating sa food, it's recommended that you bring your own food. Yan yung ginawa namin. Ang ganda ng pagka-presenta, no? Dati, kanina nasa plastic lang yan pero biglang gumanda yung presentation. Sabi nga nila, hindi lang bibig yung kumakain. Diba? Pati na rin mata. So, ito yung taba ng talangkay. Yung isang dinala din namin, parang yung mga maliliit na hipon. Deep fried ba? Pinakbet. Tapos ito parang isda na parang gata na curry. And then, ito na yung samut-saring natin eh. Seafood, pati yung mga ibang klaseng inihaw. Kain tayo, Chief. Siyempre, matapos ang food venture, ano pa nga ba ang pwedeng gawin kundi humilata sa tabing dagat? Magmuni-muni hanggang ikaw ay makatulog. Kung gusto nyo ng mas maayos na tulog o kung balak nyong mag-overnight, huwag mag-alala dahil may accommodation sa islang ito. Beachfront ang mga kwarto na sulit sa mga grupo, barkada man o pamilya. May kwarto na may second floor o bunk beds para kasyang lahat. Bagay na bagay ito sa mga clingy. May TV, maliit na sala at sariling banyo ang bawat kwarto. Good deal, di ba? Kung may lakas pa kayong mag-ikot, may isang isla pang pwedeng puntahan. O binago ang isla na to na tinatawag na Virgin Island. Kaya huwag maghanap ng mga cottage o pahingahan. Sumilong na lang sa mga puno para makatambay o magdala ng sarili niyong tent o banig.
walang bantay ang isla, mabuting magpasama sa local guide kung pupunta rito. At pakiusap lang, biyeros, panatilihing malinis ang lugar, okay? Pero hindi lang sa dagat maaring maglibot dito sa Swal. May happening din sa bundok na nakapaligid dito. Kung bet yung maglakad ng 30 minutes o 1 hour kung mahinhin kayo, may pasyalan daw na nakatago sa kabundukan. Humanda ring mabasa dahil kailangan tumawid sa ilog. Sa mga palayan. At sa dulong bundok, makikita ito. Yup, isang mini falls. Joke lang, lakad pa tayo. Lakad pa kayo ng konti para ito ang makita nyo. Ang Matingo Falls ay segmented falls na nahahati sa 3 bahagi. Dumadaloy ang tubig nito sa pazigzag na daan mula sa taas bago mahulog sa baba. Kahit tag-init, malakas ang tubig sa talon na to. Malinaw at malamig din ng tubig kaya hindi napigilan ng cameraman naming si Jeff na magtampisaw. Bago umuwi, huling hirit muna kayo sa kakaibang restaurant na to sa Sual. Gawa sa mga local materials tulad ng kahoy, bamboo at rata ng kanilang mga kasangkapan. At bawat parte ng restaurant ay may kakaibang ayos o tema. Tamang-tama ito sa malalaking gathering o pa-meeting ni Mayor. Ang kanilang specialty, mga Ilocano dishes, grilled seafood, at Pinoy favorites tulad ng sisig at nilagang baka. Siguradong borlog kayo sa biyahe matapos magbugchi rito. Bongga! Institusyon na kung tutusin ang kainan na to sa Sual dahil minana pa ito ng mga kasulukuyang may-ari mula sa kanyang mga magulang. Ang kanilang mga pagkain, lutong bahay style. Kaya hanggang ngayon, paborito ito ng mga lokal. Ay, hello po. Magandang umaga. Pero tirik yung araw. Kumusta po? Mabuti po, sir. Ano po ba yung patakaran dito? Pipili na lang ho ba kami? Ganyan? Yes, sir. Pipili na lang po. Okay. Ano po yung mga bestsellers niyo po dito? Meron kaming, ito po, specialty namin, pais na dilis. Pais na dilis. Yes. Okay. Ang pais na dilis ay dilis na nilagyan ng bawang, luya, asin, suka, at sili. Matapos haluin ang mga sahog, ibabalot ito sa dahon ng saging, at saka pakukuluan. Meron kaming pritong Gigi. Gigi. Opo. Galanggong. Opo. Okay. Ang gulay namin, ito po yung gulay ng Ilocano, pinakbet po. Pinakbet Ilocano. Yan. Sigarilyas, iba-iba. Okay. Tapos meron kaming igado. Igado. Igado Ilocano rin po yan, sir. Pag sinabi niyo pong Ilocano, ano pong... Pagkakaiba, sir. Opo. Ang sauce po nito, nilalagyan po namin ng pineapple juice. So medyo matamis-tamis. Medyo matamis. Dahil nga maasim. Na maasim dahil nilagyan niyo ng pineapple juice. Meron din po kaming pinapaitan. Yan. Meron din pa kaming isang gulay, yung bamboo shoot na sabi, labong. Labong. Labong with saluyot. Ay, okay yan. Okay, wow. Ang dami pa palang pwedeng pagpilian, no? Meron pa po kaming, sir, sinigang na malaga with hipon. Yan. Ayun. With dahon ng kamote.
Simple lang pagluluto ng ulam na to. Pakuluan, saka isama ang ibang mga gulay at hipon. Tapos, hintayin lang ulit itong kumulo at meron ka ng sinigang na malaga with hipon. Easy! Meron din kaming coconut juice, sir. Coconut juice. Meron din coconut juice. Yes, malamig na malamig. In other words, buko. Yes, sir. Yun, sige po. Okay, lahat na lang po, sir. Okay po, ma'am. Okay. Thank you po. Pinakbet, Ilocano. Ito yung tinais na dilis. Yan na po yung dilis. Dinalot sa dahon ng saging. Ito po yung ating sinigang. Best seller namin. Uy. Ito po yung sabaw niyo, sir. Thanks, ma'am. Okay. Wow. Okay. Nalay na sabaw. Hipon. Hipon. Wow. Very, very good. Punong-puno. Saktong asim. Let's get it on. Kanta. Actually, natin. Dilis, nagagay sila ng maraming garlic. Just a little bit ng sili, pero very garlicky siya. Very garlicky. Pinapaitan. Uy, maraming salamat po. Uhuhuy! Mapait. Dito sa loob, sa ilalim, ay yung star of the show, which is yung isda. Nagtago siya. Nagtago siya. Oh, yes. Wow. Very fresh. Texture of the bamboo shoots, very good. Sinigang, nagkano na yung fish, pati hipon, palaling soup. Tabing dagat tayo, pre. Maximize na rin natin. Kain tayo lahat ng seafood. Mas mura pa. Sipin mo na lang, kaya ano yan eh. Kung legit ba talaga yung kakainin mo, makikita mo, pag sa Chinese restaurant, maraming Chinese. Pag sa Korean restaurant, maraming Korean. Pero dito, seafood restaurant sa tabing ilog, tabing dagat. Tapos yung mga kumakain ay galing Department of Health. Oh, healthy pa ba yan o hindi? Sa bilis at masyadong abalang buhay sa syudad, minsan kailangan din natin magpahinga. Maghinay-hinay at mag-relax para makabangon ulit sa hamon ng buhay. Buti na lang may mga lugar pa sa bansa kung saan pwede tayong pumunta para makabawi ng lakas. Sa mga ganitong lugar, tila mas mabagal ang mundo at lumilipas ang mga oras nang hindi mo namamalayan. Hanapin natin ang mga ganitong lugar dahil sa ating pagpapahinga, nakatutulong din tayo sa kabuhayan at pag-unlad ng mga residente. O di ba? Pareho tayong panalo.